Magandang gabi sa inyo lahat. Meron ba akong sound? Meron ba? Narinig ba ako? Ayan. Yun. Okay, mga kaibigan. Well, ito po ang inyong program na Grace and Truth for you. From my house to yours, from my heart to yours. Basta mo tayo ng Biblia, mga kaibigan, no? Nakalagay po sa Psalms 62, verses 11 and 12, mga kaibigan. Psalm 62, verses 11 and 12. Sabi po dito, God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth to God. Dahil ito, power belongeth to God. Also to thee, Lord, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Thou renderest to every man according to his work. Nakikita po nyo ito, ang emphasis po dito, no? Ang sabi po dito sa verse 11, nagsalita ang Panginoon, at 2 beses ito narinig ko. Ano sabi? Na ang kapangyarihan ay nasa poder ng Diyos. Na ang kapangyarihan ay pag-aari ng Diyos. At also, sabi niya, hindi lang yung kapangyarihan, kundi yung pong kaawaan ay nasa poder din po ng Panginoon yan. Ang kaawaan, nasa poder po ng Panginoon. For thou renderest, sapagkat to every man according to his work. Ang Panginoon po ang siyang nagbibigay ng anumang reward. Ayon sa gawa ng tao, mga kaibigan. Bakit po ako nagsimula ng ganito ngayon? Ano po? Binabati po natin lahat ng mga nanonood ngayon na nanonood sa sa Middle East, mga kaibigan, nanonood sa Cainta, Rizal, nanonood po sa iba't ibang lugar, no? At magandang gabi po sa inyo at marami na ang sumasama sa atin dito. Ano? Bakit ko po ito sinabi? Bakit ko po ito ang punto ng ating pag-uusapan ngayong gabi? Okay. Well, balitang-balita po ngayon ang nangyari sa House of Representatives kahapon. Oo. Balita rin yun, nangyari nung isang linggo, no? Ano pa nangyari nung isang linggo? Na ang ating Speaker of the House, si Alan Peter, ay nag-threaten to resign. Subalit, ito po ay hindi tinanggap ng 184 na congressman. So, ibig sabihin, mga kaibigan, ang kanyang kapangyarihan bilang Speaker of the House of Representatives ay nakasalalay sa majority ng mga congressman na sinabi, ayaw ka namin mag-resign. Maaring ito po ay fresh mandate na kay Speaker Alan Peter na magpatuloy sa pagiging Speaker ng House of the People. Eka nga, ano po? Pero alam niyo po naman, sinasabi ng banal na kasulatan na the powers that be are ordained of God. Ito man po ibigay ng tao, ito man po ay binoto ng tao. Pero ang kapangyarihan po ng tao ay inordinahan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat sa ating binasa, power belongeth to God. Wala pong eternal na kapangyarihan po ang tao. Lahat po ng kapangyarihan sa mundong ito ay limitado. Temporal. Nawawala po yan. Kaya nakikita niyo po ang pag-aaway sa House of the People ngayon, mga kaibigan. Mukhang nawala na po yung time sharing o yung term sharing. Eka nga. Ngayon naman, ano nangyari? Kahapon po, ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano,
ay nagbigay ng motion. At ito po ay, paano ba sabihin ko? Parang pag pinag-uusapan po natin ng rules ng House, parang hindi tama, improper, ano po. Sapagkat dapat tapusin namin yung October 17 pong end ng session. Kasabay po ng Senado yan. Pero meron na pong nag-motion po kahapon si Speaker Alan Peter na nagbuo na lang sila ng tinatawag na small group, isang committee na siyang magtatakel ng budget ang mga amendments po nito. At nag-motion po siya na i-approve na for second reading ang budget. Kahit na po nagprotesta at nag-object ang ilang member ng minorya, mga kaibigan, ay hindi na po ito pinansin sapagkat ilan ba minorya? 25 lang kami, no? Ang majority ay nais yung motion na yan. Oo. Ang tinatawag nila ngayon doon ay railroading. In a way, mayroong kaunting katotohanan niyang railroading, mga kaibigan. Okay. So, ano po nangyari? So, nung nangyari yan, approved na for second reading yan, alam nyo, ang rules po ng House, ang mga deliberation, at ang mga amendment, ginagawa po yan bago mag-second reading. Pag na-approve na yung second reading niya, wala nang amendment, wala na pong ano yan, no? Third reading na ho yan. Kaya medyo, tawag ito, hindi ayon sa talagang normal na sitwasyon. Of course, ang dahilan siguro dito, ang sinasabi po ng iba, ay dahilan po sa bangayan ng speakership. Ako naman nagdagdag, sabi ko, hindi normal ito sapagkat hindi naman normal ang sitwasyon natin. Nasa pandemic tayo, nasa crisis po tayo, at karamihan po ng mga congressman ay hindi pwedeng doon sa plenary para makipagdebate. Kaya karamihan sila na Zoom. Pero, pagkamisan, malimit, hindi lang pagkamisan, malimit, hindi nakakaintindihan. Bakit? Alam nyo naman, tayo po ang merong pinakamabagal na internet sa buong mundo. Salamat po, DICT, ang galing nyo. Secretary Gringo Honasan, ang galing nyo. Ang galing nyo. Kayong mga taga-Globe, taga-Smart, ang galing ninyo. Galing nyo. Pabagalin nyo pa. Pabagalin nyo pa. Yun po ngayon ang sitwasyon natin at ang problema dyan, yan ngayon ang reputasyon ng Pilipinas. Ngayon, dahilan dyan, hindi ho normal ang sitwasyon. Hindi nakakarinigan at mayroong mga nag-aakusa na sila po ay minumute, nag-aakusa na hindi sila pinapakinggan. Well, ganyan po nangyayari kapag talagang hindi normal ang sitwasyon. Ngayon, sa hindi normal situation, ang speaker po, Alan Peter Cayetano, ay gumawa po ng hindi normal din na panukala o motion na kinatigan po ng majority. Kaya nga alam nyo, sa amin, sabi ko, nasaan yung kaalyado ng isang nag-aangad maging speaker? Nasaan sila? Ang sabi nila, well, alam mo, hindi kami pinapakinggan, minumute kami, nasa Zoom kami. Hindi. Alam nyo mga kaibigan, 30 lamang ang pwedeng congressman sa plenaryo. 2 ang nakalaan sa minority. Ako ang isang ron, ha? Pero alam nyo, hindi lang 2 kami doon, 5. 4 ang pinapasok ko, hindi na, bakit 2 lang? 5 kami doon. Ibig sabihin po,
yung kaalyado po ni Lord Alan, pwede pong pumunta ng plenaryo. Pwede po yan. Upang pantayan nila ang anumang gagawin ng speaker. O, bakit? Magkalaban nga, hindi ba? Magkalaban eh. Oo. Pero hindi po yun nangyari. Sa amin po, wag namang ibigay sa minority yan. Pag kami naman ang nagtanong dyan, pag kami naman nag-ano dyan, sila rin makikinabang. Wala rin pakinabang sa minority. Ginagamit lang kami para mag-oppose. Ginagamit lang kami para magsabi ng hindi maganda. Pagkatapos niyan, sila din ang magigirian yan, mga kaibigan. Oo. Mukhang kinakailangan talagang emphasize po sa lahat ng mga leader natin na ang kapangyarihan po ay nasa poder ng Diyos. Kung si Speaker Alan Peter Cayetano po ay magpapatuloy bilang speaker, mga kaibigan, kahit siya po'y binoto ng majority. Ibig pong sabihin yan, pinahintulot ng Diyos na siya ay manguna. Why? Because the powers that be are ordained of God. Yun lang yun. Ngayon, ano po nangyari? Nasunod po ba yung schedule ng Kongreso? Hindi po, sapagkat wala na po yung October 17 Wala na po yung end of session sa October 17. Ang sabi, babalik kami November 16. Ibig sabihin, isang buwan po yan. More than 1 month, mga kaibigan. Paano yung budget? Paano yung budget? Well, ano po ang ginawa ng minority? Hindi po kami pwedeng pigilan na hindi kami mag-deliberate sa budget. Hindi po pwede yan. Na kahit na merong create na committee, mga kaibigan, na siyang babalangkas ng budget at siyang tatanggap ng lahat ng mga amendments, kami naman sa minority, gagawin din namin ang bagay na hindi normal. Ano po yun? Magkakaroon kami ng budget deliberation on our own. Starting this coming Monday. 11 o'clock in the morning, mga kaibigan. At iimbitahan namin ang publiko na manood upang malaman ng taong bayan na itong budget na ito ay hindi iniwan po ng minority. Iimbitahan namin ang media na mag-attend para malaman po nila ang nangyayari, mga kaibigan, sapagkat hindi kami magkakaroon ng magandang amendment sa budget kung walang deliberation, kung walang pagbubusisi ng budget, na yan po ang tungkulin ng minority, mga kaibigan. Sa mga pagkakataong ito, ay kinakailangan po maimpormahan ng taong bayan sa gawain ng Kongreso. Ano po? Sapagkat alam nyo naman, sa Kongreso, it is still the rule of the majority. Ngayon, ang speakership issue yan, talaga mabigat yan. Ano po? Kami naman sa minority, hindi naman kami kasama dyan sapagkat hindi kami pipili sa speaker. In fact, pag nagkaroon ng pilian sa speaker, maaaring ako'y tumakbuli laban sa speaker. Alam ko naman matatalo ako, kaya pag natalo ako uli ang minority leader. Ilang mga bagay ang pwedeng gawin dito? Maaaring pagdating ng panahon, mayroong magdi-declare na lahat ng posisyon bakante. Medyo magusot yan. Sapagkat pag ni-declare na lahat ng posisyon bakante, yung mga deputy speaker, minority leader, majority leader, yung mga chairmanship ng lahat ng committee, mag-reorganize ngayon yan. Kung sino man ang i-elect na speaker. It will take months before it can be actually organized. Sapagkat nung inorganize namin ng Kongreso, nung nagsimula ang aming term,
inabot po kami ng buwan bago mabuo lahat ng mga chairmanship ng mga committees. Yan po ang rule. Kaya alam nyo, mahirap din po yung demokrasya kaysa yung dictatorship o kaysa yung monarchy. Kasi sa monarchy, isa lang ang nagdi-decide. Pag demokrasya, maraming nagdi-decide. Taong bayan, ang mga opisyal, ay dapat mag-decide niyan, mga kaibigan. Yan po ang nangyari. So either hindi yan ang mangyari, walang deklarasyon na to declare all seats vacant. O maaari naman na declaring lang the speaker to be vacant at ang iboboto lang ng mga congressman ay sino magiging next speaker. Baka yun, no? Kung talagang matutupad ang term sharing. Sinasabi ko nga, ano ba yan? Dapat independent branches of government yan. Ang judiciary is an equal branch to the executive. Ang legislative, ang Kongreso, ang Senado, equal branch yan sa executive. Na hindi dapat nasaklawan ang kapangyarihan ng Congress ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko, the only time na ang Kongreso ay hindi independent yung pagpili sa speaker. Bakit? Sapagkat talagang makikialam ang Pangulo dyan. Gusto niya maging speaker, yung kaalyado niya. Ano po? Kaya matindi rin po ang influence ng Pangulo. Lalo pa ngayon, mga kaibigan, ang rating po ng Pangulo is 91%. Siya lang po ang Pangulo sa Pilipinas na wala ng 2 taon ng kanya panunungkulan, ang taas pa ng rating. Si GMA, noong 2 taon na lang kanya panunungkulan, ang baba na because of corruption. Si Noynoy. Nung unang pagkakaupo niya, ang taas ng rating niya. Nung pababa na siya, bumaba na ang rating. Pero itong si PRRD, mga kaibigan, napakataas pa ng rating at this point in time. Ibig sabihin, approve ng 91% ng mga Pilipino ang kanyang pagiging Pangulo. Just imagine, mga kaibigan. So, yan lang ang pagkakataon na ang Kongreso ay hindi po independyente pag nagpipilian ang speaker. Pero pag napili na po ang speaker at nilatag na lahat ang mga committees at organize na po ang Kongreso, yan po'y independent na. Ibig sabihin, meron na pong separation of powers yan. Hindi nangangahulugan na nasa ilalim po yan ng kuko ng Pangulo. Hindi po pwede maging rubber stamp ng Malacanang ang Kongreso. Nakita nyo naman kung paano ang minority nakikipagtalakayan. Nakikita nyo naman kung paano pinapadefer natin ang budget ng ibang mga departamento sapagkat hindi maayos. Nakikita nyo naman na binibira namin ng PhilHealth dahil sa korupsyon, mga kaibigan. So makikita nyo na yan ang tungkulin ng Kongreso. Kaya nga ito ay tinawag na the House of the People, mga kaibigan. Ayan. Welcome sa mga taga Hong Kong, welcome sa mga taga Pujaira, welcome sa mga taga Isabela, welcome po kayong lahat, no? Welcome. Wag naman. Hindi na ako makikialam dyan sa speakership. Ang mangyayari niyan, ganito. Halimbawa, nagkaroon ng botohan ng speaker. Kinakailangan tumakbo ako. Bakit? Pag hindi ako tatakbo, hindi ako magiging minority leader. Kinakailangan, i-contest ko yun ng speakership at may mag-nominate sa akin that I am nominating Benny Abante as the Speaker of the House of Representatives. Hindi sapagkat gusto ko maging speaker, kundi sapagkat gusto ko maging minority leader. Ayun. Naunawaan nyo na ang rules ng Kongreso, mga kaibigan.
Sapagkat ang speaker, yay binoboto ng majority ng mga congressman. At yung kalaban ng speaker na binoto ng minority sa pagkakaunti lang mo sa kanya, siya ngayon ang tatanghaling minority leader of the House of Representatives. Okay? Now, maganda pong information to kasi dapat alam po ng taong bayan ang tawag ito, ang hindi naman ayaw kong gamitin yung kalakaran ang metodo ng demokrasya sa ating bansa na ibang-iba. Ibang-iba po ito sa Middle East. Iba yun sa Kuwait. Alam nyo, sa Kuwait, mga kaibigan, binoboto ang mga members of parliament. Ayan. Welcome mga taga-Kuwait, mga taga-Abu Dhabi. Binoboto ang members ng parliament. Pero at any time, pwedeng i-dissolve ng hari ang parliament. Sa Pilipinas po, hindi. Hindi pwedeng i-dissolve yan unless otherwise, masyadong magaling tong ating Pangulo, gusto maging diktador, kakampihan ng military, dideclare po ng revolutionary government yan. Pag na-declare po revolutionary government, kinampihan po ng military yan, baka i-dissolve ang Kongreso. Yun lang ang maaaring mangyari dyan. Yung ibang lugar, for example, si Putin, siya na yata ang Pangulo ng Russia for life. Ganon din po ang Prime Minister ba ang tawag doon o chairman o presidente ng China. He is now the president for life. Sino po pupili sa kanya? Well, yung mga members ng parliament ng China. In itself, ang China po ngayon ay dictatorship na. Ganon din po kay Putin. Merong iba na monarchy. Pag sinabi natin talagang yan ay monarchy, ibig sabihin, may hari at siya lahat ang nag-decide, mga kaibigan. Ang hari. No? Kaya yan po ang gusto kong malaman ninyo para makita nyo po mga nangyayari. Kami sa minority, kami po ay naglabas sa manifesto na sinasabi namin na hindi maayos ang nangyari, no? Pero hindi kami magpapadala dyan, magiging busy pa rin kami at amin pa rin dideliberate ang budget sapagkat yan po ang kailangan ng mga Pilipino. Sa amin po, taong bayan muna bago ang politics. Bayan muna bago ang politics, mga kaibigan. Kung meron kayong katanungan, I would welcome your question para yan ang pag-usapan natin. Sapagkat ako, talagang sa social media, yan ang pinag-uusapan. Kahapon pa yan, hanggang ngayon, yan ang pinag-uusapan. Wala yung pinag-uusapan, kundi yan. Ang problema dyan, ang iba naman na hindi naman marunong, hindi alam po ang kalakaran sa Kongreso, nagsasalita na wala namang alam. Alam nyo, ang mahirap dito mga kaibigan, yung bang tinatawag nating a little learning is a dangerous thing. Di ba? Sometimes, an institution falls down because of ignorance. Ignorance. Na sa Pilipinas po, dapat walang ignorante sapagkat ang Pilipinas po ay mga 91%, 92% ng mga adult population natin know how to read and write. Ibig sabihin, mga high school graduate po yan. No? Napakataas po na tinatawag nating yung bang educational, ang tawag doon, napakataas ng Pilipinas when it comes to being educated. Totoo lang mga kaibigan. No? Pero, kinakailangan tayong mag-ingat na magsalita
na hindi natin alam ang ating sinasabi. You see? Tapagkat pag kami, nakalagay nga sa Bible nakalagay nga po dun sa Micah. Di ba? Ano nakalagay sa Micah? Micah 4:3 yata yun. Ano nakalagay sa Micah 4:3 na the people are destroyed for what? For lack of knowledge. Lack of knowledge. Ibig sabihin, ignorance. Ngayon, for example, like if you are ignorant of the Word of God, you will be able to know salvation. Hindi mo malalaman ang ibig sabihin ng kaligtasan sapagkat ang Biblia po ang siyang nagpapahayag ng kaligtasan sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Ngayon, kung ignorant ka ng salita ng Diyos, hindi mo alam ang ibig sabihin ng gospel. Maraming mga tao na reliyoso pero ignorante patungkol sa Diyos, mga kaibigan. Maraming tao. Religious yan. Nananalangin araw-araw yan. Pero pag tinanong mo, alam mo ba ang ibig sabihin ng gospel? Ano ba yung gospel? Di ba? Ano ba yung gospel? Well, of course, ang gospel, napakasimple niyan. Yan po ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang kanyang pangalawang pagdating, mga kaibigan, na ibig sabihin niyan, sa pamamagitan po ng gospel ng Panginoon, sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo, tayo lamang ay maaaring maligtas at maaaring makakilala sa Kanya, mga kaibigan. Okay. Kayo na lamang, sa ating service kanina, at 6 o'clock, ang preaching ni Rachel ay tungkol sa pride, no? Marami yan. Ngayon naman, sa aming Yapis Bible Study, ang akin naman binigyan diin dyan ay yung wag nating hanapin yung anumang career tayo, wag nating hanapin ng kayamanan, wag nating hanapin ng kapangyarihan. Ang hanapin natin ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. So, ibig sabihin niya, mga kaibigan, pag tinanggap mo ang Panginoon na hari mo at Panginoon mo, ibig sabihin, ikaw ay susunod sa Kanya. At pangalawa, ang ibig sabihin po ng righteousness o katuwiran ay hindi po ito isang bagay po na ating magagawa. Kaya nga binanggit ko kanina righteousness is not an achievement of man. It is an acceptance. Ibig sabihin, it is accepting Jesus Christ as our own righteousness. Kaya alam nyo, maganda talaga. Ang Biblia po, lahat yan, hagip lahat yan, mga kaibigan. Politics, leadership, family life, history, poetry, music, lahat po yan. Hagip ng Bible yan. Prophecy. Pero ang pinakamahalaga, mga kaibigan, ay yung salvation. Ang pinakamahalaga ay yung kaligtasan ng kaluluwa ng tao na ito ay nanggagaling lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, huwag niyo kailimutan po, bukas 11:25, meron tayong tinatawag na biyaya at katotohanan. Ano po yun? Yun po ang online evangelism na ginaganap po natin. Dito po, sa program na ito, excuse me po. Excuse me po. Yan. Ginagaya ko lang yung isang newscaster dun sa isang channel O kaya, ayan. Ano yung sinasabi ko? Ang sinasabi ko, biyaya at katotohanan. Ayan. Teka, muna akong tubig Ayan. Yan po yung online evangelism namin.
Manood kayo dyan sapagkat mahalaga. Very exciting po yan, Biyaya at Katotohanan, mga kaibigan. Meron yan tayo ditong BKK t-shirt. Atin munang tingnan. Ngayong Sabado sa Biyaya at Katotohanan. Tunay nga po na napakabait at napakadakila ng ating Diyos, and we are in this program right now so that we could be able to inform our brethren about the importance of the Word of God and also some important information. Ipinapahayag po namin ang tunay na paraan ng kaligtasan. Yan po ang ginagawa namin ngayon sa inyo, mga kaibigan. Ipahayag ang salita ng Panginoon sa lahat. At abangan ang panayam sa Country Manager ng Ayala Land International Sales Hong Kong. Lahat ng yan dito sa Biyaya at Katotohanan. At ngayon, si Brother... Ayan, hindi ba exciting yan? Yung Biyaya at Katotohanan, marami kayong malutunan dyan, maraming mga segment. Hindi lang yan, kundi meron pang panalangin po. Meron tayong prayer time dyan. Kaya kung meron kayong prayer request, may sakit, whatever it might be, ay ibigay nyo lang sa Biyaya at Katotohanan at ipapanalangin po natin yan, mga kaibigan. Alright, so it's already 10:32 in the evening. Ano po? Ako rin po'y magpapaalam na sa inyo. Ako'y nagpapasalamat tayo. Marami tayo pinapanood po tayo sa Baguio, sa Kabangkalan Negros, sa Qatar, pinapanood tayo, sa Italy, pinapanood po tayo. Napakarami. Mas maganda po siguro kung inyong lalagay yung lugar kung saan kayo nanonood, mga kaibigan, ha? Para makita natin at mabati po namin kayo. Okay? Mabati po namin kayo. Kaya huwag niyong kailimutan po ang pinag-usapan natin. Ha? Power belongeth to God. Sana po ito'y malaman ng mga leaders ng bansa. Leaders ng bawat bansa, mga kaibigan. Ngayon pong November 3, magkakaroon ng election, presidential election sa Estados Unidos. Ano po? Marami nagsasabi na dapat magpatuloy ang panunungkulan ni President Donald Trump. May mga nagsasabi na tapusin na dapat yan at si Joe Biden na ang maging Pangulo ng Estados Unidos. Well, sabihin nyo, kayo po, Pastor, kayo po, Congressman, sino po ba ang nais nyong maging Pangulo ng Estados Unidos? Sa akin po, gusto ko pa rin si Donald Trump. Bakit po? Kahit po ganyan yung taong yan, konserbatibo yan. Konserbatibo. Ito pong si Joe Biden, masyadong liberal yan. Sana po lahat ng mga Pilipino sa US ma-realize yan. Si Donald Trump, siya po ay pro-life o pro-family, pro-God. Pro-life. Biden po, pro-abortion po yan. Oo, at napakaraming bagay. Ayaw po natin ng ganyan. At si Biden po ay medyo socialist ang thinking po niyan. Oo, si Donald Trump talagang Republican, no? Democratic po ang talagang ang kanyang advocacy, mga kaibigan. Kaya sana ganun po maaari mangyari, no? Pero we're now living in a day na talagang, what can I say? We're now living in a different time. Ibang-iba na po itong panahon na ito. Ibang-iba na ugali ng mga kabataan. Ibang-iba na po ang mga batas na ginagawa, no? Nung araw, ang mga batas po
nababatay sa isang moral value, nababatay po sa isang absolute na paninindigan. Ngayon po ang batas ay nababatay lang sa situation. Kung anong situation ngayon, yun, kumuha tayo ng batas tungkol dyan, mga kaibigan. Wala na po talaga yung tinasabi nating values. May quick question po dito. Since you mentioned the coming U.S. election, how will the outcome of the U.S. election affect the Philippines in its U.S.-Philippine relations economically? Well, may effect po yan. May effect yan, no? But sa akin, alam mo kasi ako, I am more of parang si Donald Trump na protectionist eh. Although, hindi naman talaga yung absolutely protectionist. Pero, ako, kahit na hindi tayo bigyan ng aid o ng grant ng US, okay lang sa akin. I mean, I think that we ought to put up an independent foreign policy na hindi tayo pinapakialaman ng mga malaking bansa tulad ng China. That we can craft our own destiny. Sapagkat mayaman po ang Pilipinas. Kaya nga maraming korap dahil mayaman ang Pilipinas sana matanggal yung corruption na yan. Pero may effect po yan. But, the effect might be minimal. The effect might hindi talaga mababago ang stand, no? Whatever the stand might be. Ang problema dyan, ganito. Halimbawa, nabago yung ating Pangulo. Yung ating Pangulo ngayon, medyo humihiwalay sa US, hindi ba? Kumikilin sa China. Ngayon, baka yung Pangulong ma-elect sa 2022, ayaw ng China, gusto ng US. See? Ganun yun, mga kaibigan. So, it will depend also sa leaders po ng ating bansa, mga kaibigan. Yun po ang talagang dapat nating makita. Ito, ang sabi ni Jun Nolasco, help us pray that Donald Trump to win a second term. Excuse me po. Yan, kailangan po talaga yan. Okay. Para magpatuloy po ang tinatawag nating conservative leadership of the U.S. President. Malapit na pong election yan, November 3 na yan. Kaya sana, kayo mga taga-US, you better campaign now. Sapagkat pagkaminsan, alam mo kasi, traditionally, ang mga talagang mga anak ng Diyos, ng mga Baptist po sa US, yung mga Baptist, yung mga strict na mga evangelicals, hindi pumoboto yan eh. Ngayon, nakita nyo na nangyayari. So, dapat talaga, i-campaign nyo na. Huwag lang kayong boboto, i-campaign nyo na. Sapagkat pag ninyo kinampaign yan, paano? Di ba? Although, sa Amerika po, bawal mag-campaign ang mga pastor. Kasi, alam nyo, ang batas doon, pag nag-campaign ng pastor openly sa isang kandidato, he might lose their tax exemption status. No. Pero, ang pastor, pwede magbigay ng guidelines. Ito. Ano ba ang taong dapat nyo iboto? Bigay, itong taong ito, pro-abortion. Itong taong ito, pro-life. Ano gusto nyo? Itong tao ito, pro-LGBT rights. Itong taong ito, pro-human rights. Ano gusto nyo? You see that? Mga ganun bagay ba? The pastor can give guidelines actually in the stage. Pero dito po sa atin, mga kaibigan, ang pastor pwede mag-endorse po yan ang kandidato. Totoo po yun. Pwede po mag-endorse yan ang kandidato. Oo. Ayan, President Donald Trump signs presidential decree, prayers must be in school. Very good. Very good. Excuse me po. Ako nga, nag-file ako ng bill na gawin mandatory ang Bible reading sa mga public schools. Kailangan po natin yan. Anyway, mga kaibigan, it's 10:40.
magpaalaman na po tayo sapagkat medyo gabi na at kinakailangan magpahinga na po tayo, no? At muli, ngayong Biyernes, manood puli kayo ng Grace and Truth for You, from my house to yours, from my heart to yours. Okay, mga kaibigan? Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, naway magkaroon kayo ng magandang kapahinga.